Update tayo sa lagay ng panahon ngayong patuloy na inuulan ng malaking bahagi ng bansa. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Dr. John Manalo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din po, Sir Rafi, at ganoon din sa ating mga taga-subaybay. Opo, wala pong bagyo pero ano po itong nararanasan natin ngayon? Halos tuloy-tuloy na pag-ulan. Ito po ay solid na habagat na associated sa ating rainy season. At during August, ito po yung buwan na kung saan pinaka-active itong habagat. Meron bang weather system na nakaka-apekto nito o talagang habagat lang? Meron po tayong low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, pero ang movement po nito ay generally pa northeast, papalayo palalo sa ating bansa. In short, wala po itong epekto at hindi rin po nito pinapalakas dahil sa liit ng system na ito. Hindi nito pinapalakas yung hangin habagat. Pero yung low pressure area na yan, magiging bagyo po ba ngayong weekend? Naka-medium category po tayo, ibig sabihin ay sa next na 24 hours ay hindi pa natin nakikita na magiging bagyo ito. Pero beyond that period, ay mas tataas na yung tsansa na ito ay maging bagyo. At ang good news din po dito, hindi po ito papasok ng Philippine Area of Responsibility. Pero in the next coming days po, anong magiging lagay ng ating panahon? Magtutuloy-tuloy ba yung mga ganitong pag-ulan? Bukas po ay mas mababawasan in terms of spatial, in terms of lawak na naaapektuhan nitong habagat. Ang magiging focus na lamang po ay yung mga pinaka nasa western section ng ating bansa. Pero ang medyo ikinalulungkot po natin, pagpasok po ng Sunday ay mas magiging malakas po yung epekto ng habagat. And even dito sa ilang kanlurang bahagi ng Visayas ay aabutin din po ito ng habagat. Muli saang bahagi po ng bansa, yung inaasahan natin may pinakamatinding ulan ngayon pong weekend? Particularly dito po sa Zambales at Bataan at sa Sabado po mababawasan po ng bahagya yung masasakop nito, pero sa Sunday po yung Ilocos Region, ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region, yung western section ng Central Luzon, yung Calabarzon at Mimaropa, particularly yung Occidental Mindoro at yung western section po ng Visayas ay maapektuhan din. Baka may paalala po kayo sa ating mga kababayan ngayong saturated na yung lupa. Ano sa inyo pong pagkakataon? Paalala po sa ating mga kababayan, actually ngayong panahon na ito, ngayong oras na ito mismo ay naglabas po tayo ng heavy rainfall warning at umabot na po sa orange dito sa Metro Manila. Ibig po sabihin sa susunod na 2 to 3 hours ay magpapatuloy pa rin yung mga pag-ulan, pero ay bukas naman ay mas mababawasan pa ito. Pero gusto po natin ipaalala sa mga kababayan natin, lalo na sa mga bumibiyahe, na mag-ingat po. At may gusto rin po ako sanang banggitin na application sa mga kababayan po natin na hindi pa nakakapag-download ng Panahon app sa Google Play Store natin. Pwede po natin doon matrace kung ano yung heavy rainfall warning sa ating mga lugar. Halimbawa po, orange ngayon. Bukod po ito doon sa mga nagte-text sa atin sa ating mga cellphone na NDRRMC na notice ng sitwasyon ng ating mga lugar. Yes po. Salamat po, Sir Rafi. At para ma-update yung kanilang mga lakad. Pero na-update naman po itong app na ito. Gaano po kadalas ma-update ito? Yes po, every 3 hours ay naglalabas po ng heavy rainfall warning yung Okay. ating Pag-asa Regional Offices at yung huli po nating nilabas ay ngayong 11 a.m. ng umaga at maglalabas po dito ng update kung babalik na ba sa yellow sa Metro Manila or mananatili po ba na orange heavy Okay. rainfall. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po at ingat po tayo. Yan po si Pag-asa Weather Specialist Dr. John Manalo.